Okay. Asa mo sa mga umpisan? Okay, asa mo sa mga umpisan? Asa mo sa mga umpisan? Confession to a priest. Confession to a priest. Pare. Kung sa mga kalahian sa pastor pare, ang atong kapalian, pastor ko na sila. Ibig sabihin, nag-alaga sa iyang katilipan. So, mapare, pastor na sila descriptively. Pero pare sila, kasi kung naghalan sila sa Santos ng isa, kay pare naman ang naay paghalan. So, pwede ka mahimong pare, pero pastor ka, pero naay pastor na hindi pare. Okay? Kunya, ay question. Sige daw, sabay daw sa 1, 2, 3, go. Diretso na lang kaya ko sa kinuha. Ano kaya mo? Pinapulog mo niyo. Diretso na. Kung diretso na sa kinuha, kinamagin pare. Pwede hindi. Ano man? Very good. Nay, kasa ka na. Sorry. According to John 20:19, 22 to 23, on the evening of that day, the first day of the week, Jesus showed himself to the apostles. He breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven. If you retain the sins of any, they are retained. Kung ikaw si Kristo sa mga apostoles, ang masa ay iyong ipasayo, pasayon. Ang dili ninyo pasayon, dili ko sa mapasayon. So, ako Ginoo Jesucristo mo ay nagsubong anak. Kaya ako Ginoo Jesucristo, pinakapagulong pare, so ibig sabihin niyo apostoles, pare usap. No? Halaga naman naging mo masyador. Pagulong pare, pare sa mga hindi pagulungan. No? Kung unsang salaman hindi pasay noon. Ang bilik pasay noon, bilik sa mapasay. Karol, question. Kung sa mga salaman, mananapalukan sa akong kasita, piling suod. Mabisan papunta na turpiyong sa gabini, mabalik-balik na sa atong mga. So, mana yung mga no? Kung saan ang mga salaman na? Wala ang inyong iingon sa pare. So, only ang steps, no? Only ang steps na ito pwede buhat doon bago ka mag-umpisal. No? Bago ka mag-umpisal sa pare. Gusto na yung buhat? No? Taon man sa pag-umpisal. Preparation. Gusto na yung i-prepare. Bago ka lingon. No? Dili kayo pakabuhin. Nawa pa kabalo sa iyong ingon. Maglista na ka sa mga sa'i o wak pa kanya tubig niya sa pari. Ano man, by experience ka na memorize, makuha ko na. Pagkabal sa pari, hindi ka na yung memorize. Ano man, kahit tungkol ang yawa, di ka gusto mo umpisan. Wala ko gusto mo makuha sa yawa, ayaw mo pa umpisan. Kaya gusto mo sa yawa. Tapos, so umpisan din mo, ha? Umpisan din mo. Confess your sin. Kung gusto mo mahimong kalipayan. Kanang pinagkanay, dilitriti naman ang atik-atik. Tinod alay, hilap sa hilap.
Hitak sa hitak. Kanagin. Next step. Mali mga steps. First, magsayaw sa cross. Pero, mag-uwi ka sa kapatid. Kasi napakasalim yan. Doon ka sa kapatid. Lingkod mo. Ay, Lingkod ka. 1, 2, 3, go. Bless me, Father, for I have sinned. It has been ilang adlaw ng umpisa, di mo na mo. It has been 24 years. 24 years na ako yung sa spring. Yung siya, katumaan lang tayo, balik lang ito. Kaya kung nasana. Mau niya ako mga sala. Ingon din yung mga sala. Okay. Kung sa to, mamurot, pagkamuhan na yun din ka, bless me, Father, for I am saved. O tayo nung ingon. Next, pag naman istorya sa 1,547 yung masala, okay, yun mo ako, 1,547. Naingon din ka, I am sorry for this thing. Pasayuwa mo ba sa akong mga sala? And all the things na di na ako mahinugawa. Kinamay mo na sa mahinugawa. Na ang kawigan na, kaya hindi mo mahinugawa, kabungan yung kung pwede, mahinugawa mo. Ay, na po ako. Nabaya ko pa ito, kaya aking ko din sa ito sa iyo, di natin mo. Next. Paginaw mo sa pari, kung nawata ang inyong penitensya. Kung saan ang penitensya? No, may mga pari nga. So, hindi naman yung resolution, may mga lahat. So, paraan ng isa, ano na yung inyong mga buhat ko, gabay lang 1,000 Hail Mary, 1,000 Our Mother, 1,000 Glory. So, God bless you. Gabay ka! Gabay ka! No? Diba? Pero tayo ang pari tayo kawawalan. Okay. So, ayaw yung hawa, wala mo sala. Ayaw yung hawa, kabulat na pa yung istorya ang pari. Na, after niya ito na istorya sa Iwason, pray ka sa act of confession. My God, I am sorry for my sins with all my heart. I am choosing to do wrong and failing to do good. I have sinned against you whom I should love. Above all things, I firmly intend, with your help, to do penance, to sin no more, and to avoid whatever leads me to sin. Pag makasalang kagmusan, impyerno, kung langit. Pag makasalang ka, kung mortal sin, nabutan yun, kapatay ka, impyerno, kana nang break ka, impyerno langit. Yan, nakawat ka. Ikawatan yung mga pamilya. Kailangan nila ito yung ikawat yan, namatay. Bukat, kaya, diba ka ng umpisa? Kaya magpupunta sa silikanan. Pwede na, pakapos lagi, pakapos ka lang dito. So, papahayin mo. Di ba naman yun? Hindi na. Isa lang gusto makaupan si Lisa sa paraiso. Taas ka mo. Taas ka mo. Dati eh. Isa gusto makaupan si Lisa sa paraiso. Bubuka mo. Wala, bubuka mo. Taas ka mo man. Taas ka mo. Isa gusto makaupan si Lisa sa paraiso. Taas ka mo. Yung ikot, taas ka mo. Wala, taas ka mo. Wala, bubuka mo na. Okay, next. Receive the absolution. No? May mo na ang pali ka nun nga. So, nakasamuha ka na, nakaw sa kanina. Wala na siya. Nakaw na ka. Sige, palakaw mo sa pali. Sige, mag-prove mo sa dito. Nakaw na ka, kaya mo sunod. Next, do your penance. Ayaw kalimot. No? Kay kapitan na po na naitabog sa kuha. Kay grupong na kayo, uling ba na yung pao. Kalimot ano, butas sa kupilin siya. Kaya ang sino mabuhat ito,
ipasaylo nimo, for example, maganda mong example, kay Sister Nick, gibuak na ko, nabuak, yan, ang ayaw pasaylo sa iya. Ipasaylo ko niya, kay bukan siya. Nawali ang ay wala. Buak lang nila po. Mao na ang buhatod sa inyong Pilipensya. Bayaran na ninyo, bisan pag ipasaylo ka. Kung di nyo buhatod ng Pilipensya, bayaran nyo na sa pagkatuloy. Ang kalayo sa pagkatuloy, o sa eterno pa rin mo lang. Ang problema, ang eterno din yung pagkalagay. Sa pagkatuloy malagay ka. Kita ba yung gusto ko nila sa kalayo sa pagkatuloy? Taas ang kamay ko mo. Wow, di ba? So do your penance. Okay, before ko mag-end, no? Nakoy, kung mag-confess we are happy. We heal from traumas, abstain from sins, peaceful life, positive outlook, give good words. So kung mag-confess mo, ma-happy mo. Gusto ko, happy ka. Wala yung solution, gusto ko, happy ka. So confess your sins. Okay. Dahil papunta na, bago ka bakit? Okay, okay. Wala na yung mga talaga. Okay. Okay, so nakoy question. Dali lang ha. Kung maminaw, prepare. Taas ang kamulot sa nakakao. Ano importante ba ng confession? Ano importante ang tutuloy mo ng maminaw? Taas kamulot sa nakakao. Nani prize? Nani prize? Ano importante ang confession? Ano importante ang confession? Yes, sister. Asal mengalir sampai sabay ako ha. So, this why I'm trying to make it to this sister Queen. Why I'm trying to next question. Unsa ang tunod buhaton human-muhatag og penan sa pari? Unsay tunod buhaton? Paghuman-hatag sa imong penan. Ha? Unsay buhaton pahatag sa penan? Tunod. Unsay buhaton? Natay pray. Prayer of confession. Yes. Unsay pangalan ko? Legend, nakikita yung God. Okay, next question. Asa man sa paingon kung naatay brutal na sala? Asa mo? Kaya naman yung mga kailan ako. Saya kira no. Okay? Ate, mga price na ito ha? Okay. So again, no? Confess your sin, brothers. I-confess. Practice it. Kay kamura, katuloy-mura, kay kumpisal. Uban-wa. Swerte mo. Wala mo ka mo na swerte mo. So do it. Confess your sins to the priest. Okay? Naro. Hindi makumpisal. Okay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Thank you, brother, for sharing
and your knowledge about the process. So later, around 2 p.m. na tayo confession. So, ay insert rin ako kung kinsa itong lapay na impact ay pwede rin yung maging kay Promer. Narin sa tabangan. So now, magpadayon kita ako pamaagi sa ako ang icebreaker activity na explain ni Ate Jenny. okay, sa ako ang first icebreaker, sa ako ang first game, ginatawag ko siya na safe matching game. So, 4 siya ka-groups and I need 5 youths or 5 persons per group. So, lahat siya yung pangalan sa safe, tapos description niya, tapos i-match ninyo. And after i-match name sa safe and description, isolve na to ang colors. Okay? So, isa na to ang gusto magtula. Again, 5 katao sa isang grupo. So, wala na tayong cellphone na. So, para fair. So, dahil ang so, mga friend niya, Mutabang ko nila magtutulgon. Dito pa daw. So, isa nung kuha ka
Hello, good morning. So before we start, let us pray for your Mary, and the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mary, Heart of Christians, pray for us. Jesus, my son, Joseph, and the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hello? Marunong ko sa likod? Before anything else, ay ganito ko ma-distract, especially sa mga dito ko kinakalit, especially sa likod. So, if naaman like, kaya kasi kami lang tayo kung dito ka pinakalit kayo mawala siya sa mga confusion. And most of the time, and like here, because our topic is adoration. Isa na nakadawang adoration by the way. Kaya naman sa likod. Kaya hindi ko kayo sa akin. Wala pa kaya adoration kami. Anyway, any Protestants around here? Dili Catholic, wala na baptismo ng Katoliko. Ay, mga baptismo dito, wala. So, let me ask you, have anyone asked you, na-encounter na ba ninyo si Jesus? Kasi nakagawa ka ng mga kamutan na ever in their lives. Wala kayo college students today, high school students, wala yung naka-ask na sa inyo ha. So, ako mga na sa inyo karon, have you encountered Jesus? Wala ba? Wala ba siya? Is it okay? Wala rin wala kang encounter si Jesus. So another question, have you been to a holy mass? Nakakalimas na ka? Nagpapangalawat ka? Kinsa nakato ng holy mass? Naka-attend ng holy mass? Kinsa ang wala naka-attend ng holy mass? Anak na lang. So, kailangan ka na sa holy mass. Kinsa yung nagpapangalawat? Na, okay, change ako. Kinsa ang wala pa nakapangalawat ever? Bakit po? Wala. You're Protestant. Wala na siya naman kasi na. Okay. So, ano naman kaya kung nawala na ito ikaw si Jesus? Naman ka po ang first opening? Because basically, our topic today is about Jesus Christ, truly present in the Blessed Sacrament. Who knows the word Blessed Sacrament? Who heard the word Blessed Sacrament? Kataas ko sa kamot kung kinsa, kaya basta magsugot na kami sa pinaka-bottom at pinaka-basic, kinsa yung nakadungog o Blessed Sacrament? Kinsa ang wala kakadungog o Blessed Sacrament except for today? Be honest. Sige mo, kita-kita lang man. Anyway, this talk would be an interactive to you because you are youth, so I'll be interactive to you. Mostly, mag-chika ko sa inyo ha. So, kinsa ang wala pa nakadungog Blessed Sacrament except for today, except from me. Okay, wala. Isa na? So, pag mamutala ko sa Blessed Sacrament, rin gamitan mo kung mo sa. So, isa ang Blessed Sacrament. Ano itong gawin? Isa ka. Kinsa ang wala nakadungog Blessed Sacrament? Please raise your hand. Okay, ate. Unsa? Please raise your hand sa wala. Para makabalo ko sa scale nga. Unsa tayo ang Blessed Sacrament yun? Please raise your hand sa wala nakahila o Blessed Sacrament. Please do not be shy. We are just here now with the Lord and with Mama Mary. Wala yung ikaulaw. We are here to be informed. So wala tayo ikaulaw, wala kayo o Blessed Sacrament. Please raise your hands na wala mga uwi. Dili na ikaulaw if we are not informed. We start from not being informed. We start from not knowing to knowing. So wala na kayo sa I will consider na wala na kayo sa Blessed Sacrament. So ate, ano sila yung Blessed Sacrament? Crystal sensation, wala kaila. Wala ka kaila? Wala kaila? Wala kaila? Julius?
way, transubstantiation actually means transfer na body, substance na change into another substance. That's actually the transubstantiation, which happens every holiness. In times, kamusta ka rin ang luhod? Murag gamay naman kayo ng moment na nagpang luhod na, di ba? When the priest says na, this is my body and this is my blood. Kanang tayo na ginataas niya ang, unsa na yung identification ng, sorry Lord, kanang puti nga bagay na ginataas sa pari. Eucharist, hostia, unsa kayo yung inhanana? Lawas ni, that's it, lawas ni Cristo, that basically means the Blessed Sacrament. Muna siya ang Blessed Sacrament. That's actually the point of our Eucharist. That is Eucharist itself, our source and stomach of Christian life. So, meron na makala na si Ate ganyan ako, na-encounter na ba natin si Jesus? Kung sabi niya ang ginagawa sa pare, God taken from the gospel, which is, now, as they were eating, gawin, kabasa ba natin sa likod? If not, pwede ka mga sa Bible, Matthew chapter 26, verses 26 to 28. Now, as they were eating, Jesus took bread and blessed and broke it and gave it to his disciples and said, take, eat, this is my body. Di ba na-informed by that? At least I wanted to believe na kabalo ka na when we are in Holy Mass, ang pari is alter ego in Jesus Christ. Right? Have we heard that catechism? Now, when we are in a Holy Mass, bisan pa man kung sa kalagong atong mapilaan ng pabia, bisan kung sa may salaan ng pabia sa tuwa, or whatever negativity you know about that priest, he is Christ in that moment. Right? So, sa igingon sa pari, during consecration, which is transubstantiation na ako ginamin sa inyo, ha? Consecration is, ay ate, kasi kalahian sa consecration and transubstantiation. Consecration is the whole part of that Mass. Kaya transfer, kaya gina-prepare na doon sa Mass, kaya gina-prepare na sa pare, and sa mga altar boys, ang altar for the consecration. Consecration is the transubstantiation. Consecration is that moment. Transubstantiation is the process of turning wine and bread into body and blood of our Lord Jesus Christ. Kaya heavy din siya ang dapat gawin, ha? Kaya sa real presence. And I would like you to know as early as now who is actually you are receiving in every Holy Mass. Kaya daghan kayong sacrament na nagtamo pamudyaran. So let's begin with our young ones na, ay si Jesus Demi, ay hindi siya basta-basta. So, see, kung sa inyo sa kaya, this is my body. As a representative of Christ, Christ declared in every Holy Mass that this is my body. And in, Tito, correct me if I'm wrong, Hebrew or Greek, this body means me, as persona, as the person. So basically, Jesus Christ means, this is me. This is me. So now the question, every time we receive the blessed, the Holy Eucharist in communion, kung sabihin mo sa pare, lawas ni Cristo. Yung sabihin ba? Amen. Ito ako. So now, I'll go back to the question, anong way ng tao na ito in-encounter si Jesus Christ? When in fact, this is, what may Blessed Sacrament? When in fact, that Blessed Sacrament in the adoration chapel is Jesus Christ himself. So ano way ng tao na ito in-encounter si Jesus? Again, I wanted to ask, kinsi mo na naka-encounter ni Jesus today? I hope that remains in our hearts. Like, nag-attend ka Holy Mass, we already encounter Jesus Christ. It's just that we are naked, our eyes are blinded, veiled to the truth na si Jesus hindi na siya. But it is our faith that see that it's Jesus Christ. Okay? So, not one time, there's a friend of mine who asked, kanang nga daw nga, dili daw ko ginapainom ko. Diba? Last part. Pagkumana kong pagkaas ni sa bread, which have turned into the body of Christ. Diba natin pagayon? And he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, drink of it, all of you, for this is my blood of the covenant, which is poured out for many and for forgiveness of sins.
So basically, nag-declare niya ang wine as body and blood. So it's the body and blood of Christ. Nano daw, hindi ka ginakainom during sa Holy Mass. So nga naman, asa si Lord? Asa si Lord? So, ayan, check out na. Kanang nga naman, hindi ka ginakainom. Basically, there is a body, there is a blood. So basically, ang ginagawa is the body and blood of Christ already. Okay? So, next time, di ba kabalungan ka, or wait, at least I expect you to know that every gospel, at least Matthew, Mark, Luke, except for John, Matthew, Mark, and Luke is almost the same. So basically, nani siya sa the same Luke. Kaya declaration, ano sabihin niya siya na hitago, by the way? Are we aware kung saan ang hitago ang first Eucharist? Kinsay kabalo sa 5 mysteries, 5 luminous mysteries. Ang sa ikaw ma. Ang ikalima ay institution of the Holy Eucharist in the Last Supper. So basically, before I saw the Eucharist naman tayo, no? Sorry, unya ka rin ang Eucharist. So this is just a touchdown sa Eucharist. Gamay na. Unya ka ba Eucharist? Before anything else, so ano naman sa itong bakit ka mo? Gusto mo gusto kayo rin sa iyo, kayo na lang sa mga lagway. Ay, sa iyo, hindi ako kailaw. Usually, hindi ko nagkato ba? Kaya yung mga lagway na yung mga familiar na except for this, hindi ko kailaan nila. Pero kanina kay familiar na nila sa so hindi ko nagkato ba mo sa tatay. Kaya I want you to be informed. Ngayon, ang balik, ihapon mo sa akin, gano'n sila, gano'n kanina lang yung message. Because this is the truth of our Catholic faith, which is so beautiful, you know. Aside from beautiful churches and structures all over the world, our faith is so beautiful, you know. It is so mysterious. That's why I wanted to share it with you. Sorry kayo ako nag-English kayo ko niya. Correction ko, okay lang sa ko. Ask me any means akong ginabang-ingon. I'm very welcome in any disturbance as long as it is intellectual disturbance. Okay? So, ang question kay... Sige, ang question kanina? Kasi kanina mga misis. Ikaw naman ako na. It's in the Last Supper. So basically, before naman nagsubutan niya ang kamagayan sa krus, di offer na niya sa Holy Eucharist. Unta, and times that we listen to every seminars and like karihaani, makalimutan na Holy Eucharist is the ungodly sacrifice in the altar. So basically, nagitabo ko kasi nagitabo sa Calvary. So much for that. Next time. So karon, di ba yung talking about your presence? So ano ba yung adoration? Di ba ang topic na ito kung karon? Are we aware na itong topic karon is care, di ba? Wala sa mga galit, kung gusto wala ko, wala yung galit siya. Care ang topic galit. Karon, ang ganina, which is C, is confession. Karon is adoration. Kabalo naman aware naman na, so ang topic is confession, adoration, rosary, and Eucharist. So Eucharist po niya kayo, mas mga ito si Tito. Si Tito mag-explain ng mahalas ka na. You can ask him anything about Eucharist, about Holy Mass, about your presence. So touch lang siya. So real presence, atin naman na topic ng real presence. Because you will not, well, there are people man na kaya na-touch sila sa imo without even knowing that this is real Jesus Christ. Kaya nakaidaw sa ilang heart, na-touch na sila sa peacefulness in the adoration chapel. Kinsay na kaila sa adoration chapel. Repeat mo. Kinsay na kaila sa adoration chapel. Hi, Kuya. Ha? Tony? Anton? Hi, Kuya. Hi, Kuya. So, kailan sa adoration chapel? Kabalo ba mo nga na yung adoration chapel dari sa inyo, ha? Just exercise us. So, at kayo nga ng adoration chapel, adoration chapel, so kita ang nasa adoration. Basically, this is it. The real presence of Jesus Christ. So, nakapit na po, ilan ba? Kung i-declare sa altar ego ni Jesus Christ inside of the Mass, this is my body, this is me. And transubstantiation happened, which is that bread and that wine become Jesus Christ himself. Real and tangible presence of Jesus Christ. So,
Wala. At yung mga ate sa likod, mga bibi dito sa likod, kaya mga langgat kara, nakalagot na tayo first in Miracle. This is the mirror. Si Kuya, basically, this is one of the most beautiful miracles that continuously happening in our world. As late as 2008, akin siya sa a little bit of discussion. Ate, sige ka kinun pa nga, versus ni Jesus, bread lang na siya sa makita. Cracker lang mo makita. What happens, guys? Nag-group siya, guys. So, very famous na karang Eucharistic miracle. Ano yung Eucharistic miracle? Basically, the body of Christ, kaya ginawag na itong cracker lang, kaya ginawag na itong pan lang, basically, nag-group siya. Nag-turn siya into a tissue. Kaya naman nag-tissue, di ba? Body tissues. Nag-turn siya into tissues. So, asa na natin makita ate, daghan kayo na siya. So, I give you size of 4. You're very, grabe ka, extend ka nilahang kanang experiment ko, ilahang pagsusuri kung sa Diyos ang itabo o kung sa siya. Like, before mo ng Catholic Church, tawag ng miracle ng isa kabagay, they have to investigate it so much. And it's for investigate din siya, kaayo. Except sa, there are Eucharistic miracle na itabo o wala education and investigate. So I'm giving you the size. The most famous one is the Lanciano miracle. Correct me if I'm wrong, that's a good. It happens 1200. And until karon, when you go to Lanciano, Italy, makita lang ko na yung tissue na fully alive. Mawala yun na. Di ba mostly, hindi na ito example ang tao. Pero mostly, di ba, pag naayag karne sa baboy, like, sa parang intestines naman doon, time will come na mag-corrupt na siya, mag-spoil siya, madaot siya, kaya karne mo siya, it should be living. It is made by the Lord to live na dapat nila, na ay blood na nag-aapos sa iyaha, ang julahan, usually ang katawan, especially ang atong heart. But then, ang Lanciano, year 1200, like 1200 year in Analytic, so 800 years ago na nangyari, it happens na yung tradition. And until now, it's still alive. And it's still not corrupted. Because it's Jesus Christ. Like, how could you corrupt the maker of the world? Diba? Katong binuo na to. So, if you go, kung ato mo sa Lanciano ng Italy, at alam din yung hakal, ako papamasay, so bihang ko pamasay. So, if you go to Lanciano in Italy, you will see there na naandito ang tissue. So, kung saan nila ikaw ang nilitin, ano, inaanak naman siya kada po. Hindi siya magramo yun. That one is actually from the wine. Niya, as time goes by, nahiwa siya tissue, nagalako siya ng tissue. Niya, until nawala, it is still alive and Lanciano Italy. So, hindi wala ko mga kunahado nito. So, hindi ako mag-describe sa inyo. And aside from the wine, di ba, ang usually mga sa Eucharistic miracle, mostly ang proper lang ang nagaligo. Kanina yung Lanciano miracle, kanina Lanciano Italy na Eucharistic miracle. Ang duhag yun, ang bread and ang wine juice, ang na-turn and ang tissue. So, look at that. Makita ko yung abutin ng part, di ba? Sa atong host. So, did you know ma-amaze na ko ano yung part? Did you know na ang Afi is kind of very dedicated to the two hearts of Jesus and Mary? So basically, we are propagating the devotion of the Sacred Heart of Jesus. Did you know na tanan na investigation, tanan na scientific investigations, and kanang pagsusuri sa mga Eucharistic miracle, always, it is the heart of Jesus. It is a tissue from a heart to it. Siyempre, pag magpa-inspect sila dito, hindi man nila ina ng mga doktor o mga scientists na nag-investigate ato, nag-asuri ato, makita mo siya sa host. Kung investigate kayo ka, kung makita na siya sa bread, nahimo lang siya, nagtutunan siya pinakalit. Gawin kayo na nanay, doubt sa inyo ka. So, hindi na siya yung anak bias na siya ng investigation if ever. So, hindi nila ginainan. Kaya basically, mga find out nila
ng tissues dito sa heart. It is an inflamed heart, meaning daghan kayo ang anak tao ang nagkatiya ng mga which happens to Jesus in the Calvary and His passion. So, ang real process nato sa latyan, kung saan namin ito ang ate. So, naisip ka religious priest na nagtawag siya during his consecration. Sa transgression. Nag-umisa siya, nagtawag siya, nanagas. Stress ka yun eh. Bakit na siya nga, nagtawag pa siya kung si Jesus ka dito. And from that, nagtugo ang witness. So, I don't think ka mo kayo, kung hindi pa makubuhi akong 100 na panahon. So, lang ko ba mo kung hanggang ba ang misa, most probably na unang ang misa. So, ilan na siyang ilan na siyang i-preserve. Kung hindi siya preserve, wala na siya artificial preservation na ito. Naalam din na siya sa misa last. Wala na siya i-preserve na. Like how we preserve our fishes para hindi nadaon, how we refrigerated our fresh meats. Wala na siya preservation because hindi siya i-upload sa Vatican. If na ay preservation, isang bagay. Especially sa kainan ng mga points. So, sabi mo, sumunod na buto siya. Investigate siya. And this is not. I wanted to know, kaya may naman ang atong time, I wanted to search for Eucharistic miracle. If you really, can you were fascinated with this kind of miracle? The China miracle is so famous na isa lang ninyo kapit. When you say Eucharistic miracle, first, sure po, first mo gawas kayo lang siya ng miracle. So you can really what really happened at that time and unsa ang mga results sa scientific investigation nila. So next is ang Buenos Aires, Argentina. So what happened? Di ba kapilang mga trial mga lawak ka, tapos may mga abong. Di ba? Isa din nakatikaan. Di ba naana dyan na siya may kabo? And it's so sad. Because basically, this Jesus Christ. Yung nana siya sa salo, ikamakanin mo. Diba? Sometimes kaya actually propagates na it should be the priest who holds Jesus Christ himself. Kaya naman, okay, sa'yo lang ikag-i-drama din. O, kita na ng i-drama mo. Kita na ng i-drama mo. And even sa China naman, kaya mga kings nila, mga emperors nila, grabe magkikayo sila makabawda. Kaya tao lang na mga king. Kaya pa mga kings of kings, lords of lords. Tapos, ihapok lang yung sa salo, yung matamang-tamahan, na atay din na inyong permitin yung dito about your presence. Even the fraction of that, even gamay kaayo, anak. Kaya mapaksik na gamay kay anak, tapos na inyong hagpunga. Let's, very minuscule, pero very gamay kaayo, hindi na siya visible sa eyes. That's still Jesus Christ. So basically, pag magpunga sa salo, kung dito, gano'n ka-sure na wala yung nabiling dito. Wala, may kamang-tamakan sa tao. Gano'n ka-sure na wala kayo ginatamakan sa simbahan. Kung nanahagbungan ko siya, especially gagapit sa sanctuary. Diba? Kikapila na ang hagbungan gara. So, kung saan ka-sure na wala ka nakatama kay Jesus Christ? Kinsa man tao tama kay Jesus Christ? Isa na karamanta niya. Mga hindi mo karamanta. Kinsa man tama sa iya. Even sometimes, diba, we question, sorry for this negativity, but sometimes we question our worthiness in receiving the blessed sacrament. Okay, the topic kanina ni Kuya Earl, confession. We confess because most of the time, natay mga mortal sin na commit, so we confess that. Ngayon man, dili pa mo nagawat sa Eucharist, kung natay mortal sin. Kung natay isang mortal sin, wala ka na-confess, nangalawat ka, hugaw kay ka. Igidawat din mo si Kristo. Ihugawan mo siya sa mga. That's two mortal sins. So that's why, when we encounter Aki, always give encouragement, always go to confession. Kaya, tingnan mo mga sala, masakit na sa dito ay pinagawa ng lunas. And as followers of Jesus Christ, third commandment, holy the Sabbath day. So basically, required ka. Ang saan ito sa Sunday ate? Sa Sunday Mass. So basically, we are required to go to Holy Mass every Sunday. Yung auto ng Holy Mass every Sunday niya, naka-immortal sin. Buta na naka-mortal sin ka Wednesday. Tapos ikalaman ka pagka-Sunday. So wala ka mortal sin. Wala ka na pag-isan. Pagka-next Sunday na
crucified din mo sa si Jesus Christ. Itawag mo siya sa supremong pangutaw. Basically, kanang magkamatay na to, that's the reason why we don't be a soul. Makita na to akong unworthiness. Kaya dira ang mugawas sa kanang diha ang unveiled sa truth when we die, when it is our soul na. So diha na to makita ang akong unworthiness, ang akong pangutaw. That's why we choose to go for the Lord. Even though the Lord wants to embrace us in heaven, we wanted to go for the Lord. Kaya kabalata na, hindi ka worthy. Kaya makita na ito ang bukod, hindi mo kaya nila. Di ba, anak ko, when we die, when we will be souls, we will be unveiled of the truth. So, atong mga makita ang conqueror, sorry Lord, sa Messiah, sa si Jesus Christ, na hindi ka mabil, anak, we will see Jesus Christ. And when we are in heaven, makita na ito yung ingredients. But when we face our first judgment, our personal judgment, makita na po natin sa takamutaw. That's why we choose to purge ourselves from the Lord, to cleanse ourselves, to be worthy of that faith, which is Jesus Christ himself. And fortunately for us, because of our first parents, we are unable to see the brilliance of God. Kaya na, sumasasala ka. And we are descendants of our first parents, which is si Adam and Eve. So much for that. So ganas ay sa nila po. Sorry to kayo, mahawak ako sa topic eh. First time ko ito nakita, and I wanted to share a lot of things to you. So sorry ka, ayaw ko malakas sa school. So, si Buenos Aires card is nahagpong siya, then usually, ang ginagawa na nahagpong na siya, inabutang na siya sa Sigorio. Kaya nanood sa mga, sa Hostia. So, ginabutang na siya dali, ginastore na siya until na-dissolve ang bread, ang atong Holy Eucharist. Until na-dissolve si Jesus Christ. But what happened here? Nagdugo siya. After 7 days, itanaw siya dito sa water. Nagdugo siya. So, basically, kato siya kay after a week, nagdutang siya para ma-dissolve siya. Rather than ma-dissolve siya, nagdugo siya ng blood. Hindi mo siya ang tissue. Which is i-explain na nato. Next, magaling ka, pangutong na ha. Pangtulo is dili ko sure sa ito pronounce, Textla, Mexico. So, nahikabo siya, this is so unique eh. Natre siya, nag-appeal lang siya sa kanang nagpapangalawat doon, kaulan siya sa nagpapangalawat sa mga pari. Natingnan siya, inside of that Sigorio, nagunitan doon sa mga ministers and service, kaya na isa parties na nagdugo ang pinakayo. So basically, natanong ito mo, nagdugo lang siya. We don't really know if kung ba sila, ato si sister na question ko ba siya, pinakalit na mo siya nagdugo, wala siya na, bumalik ang iting na nito, nagdugo lang siya pinakalit. Next is, kind of is so-called na kayo. Di ba, I've already told you how many times na hambong ang nasa sacrament, ang Holy Eucharist. So, ilan ang ginabutang sa water. So, kanina part, katong ganyan na, kaya wala siya nag-dissolve, hindi mo siyang tissue. Kaya siya, kaya nang part sa tuna, na nagdugo, nag-dissolve ang katong mga putik na part, kaya ang nagdugo sa tuna, wala siya nag-dissolve. So, hindi mo siyang tissue. Kaya may gamay na kayo siyang part, hindi mo ilan. Ilan din lang sa corporal, isip kayo corporal. Corporal is ito, kinabutang sa altar, before na-agad yung mga corporal sa altar, because of the reason. Every particle of the host of the bread that we see is Jesus Christ himself. So that's why that's why kung magadayan niyo sa maso niya, mabulikas ng gadayan niyo, gagawin kayo ginapamutang mga hapin. That is corporal. In order to protect, hindi pagkahapon si Jesus na siya sa corporal. And I good way, so ang paglabas si corporal. Kaya hindi ka maka-assure kung kabay Jesus kung wala, pero good. So, kanina pakita mo, may gamay na lang natin ang issue, dinutang nila sa corporal. That's why na siya sa panyo. Kung may makita ang cross, basically muna ang corporal, naka-embroid ng cross sa corporal. So, this is a just example of the Eucharistic miracle. So now let's go to adoration. Kaya dali ate na lagi ko sa adoration. I-introduce na ko sa inyo ang real presence. I-introduce na ko sa inyo si Jesus Christ in the Blessed Sacrament. I-introduce na ko sa inyo ang Holy Mass, ang Transubstantiation, ang Consecration. Basically, because of this Sacrament. Si adoration. Remember mo ako. Kaya maluna.
Jesus, tapos pagbalik niya sa mga apostle na tulog sila, siya yung iinan. Hindi ba niya iinan? So, could you not keep watch with me for 1 hour? So, basically, muna siya ang ginagubutan sa ako ba? Ano hindi na ka keep watch with Jesus? Disulot ko sa inyo ano siya. But did you know, wala lang sa katakan na dito. Yeah, basically, it's Jesus being alone. Ano po ang kaya Lord? Yeah, gusto ba ito ginagawa mo? Kapag ako, pinutilaan ng sige kag-cellphone, sige kag-Facebook, sige kag-Instagram, sige kag-post, sige kag-lakang, sige lakang, gusto ba ginagawa mo? Sige basa o mga bagay ng hindi kag-alamun, sige lakang. Chika, chika. Diba, nakakita, ginagawa ka na. So, kaya ko na, please empower Jesus. Or, as young as you are, 15 minutes, I always encourage people na after holy days, wala kayo mawala sa isang mga just say hi. Hi, Lord. Nagsita din ko sa inyo, ha? So, ngayon ko siya balar lang sa tita. So, kaya din na natin umahatay, diba? I really wanted, I always ask Nanay before this talk, kahit isa lang kakalang sa inyo, ha? Magkaroon ka lang yung presence sa Jesus. Kaya ka na, after yung kahit isa lang sa inyo, ha? And I went over sa adoration chapel. Why? Because Jesus is always calling us. Kasi imo ng mga tao, Jesus, the Lord is asleep, the Lord is not listening, the Lord is not listening my prayer. Kaya wala na ako na-involve, asa ka rin si Jesus aming nagasaffer ko, uy, sige na siya doon sa adoration chapel. Uy, ano sa kaya? Kaya, how blessed are you today? Nakabalong mo na, si Jesus Christ, uy, so when people, when a protestant, pag-college mo, sure ko na yung mga sa inyo, na-encounter na ba niyo si Jesus? Talagang yes, na-encounter na namin. Naa siya sa every holiness, in every churches, in this parish, in this diocese. Jesus is real presence in the parish. Wala ko na ginagaling sa Protestant. Sorry. Wala ko na ginagaling sa Protestant, ha? But kasi, in them na ang hawak ng meaning. But the real question is, why do they need Jesus Christ in His presence, in His presence of God, in His real presence, in the presence of God? But it's so painful, na? Ibiyaan lagi siya sa mga tao sa kagabi, pati ba naman rin na nagpaka-brand na siya. And you know, it's so amazing. Jesus said, na, and behold, I am with you until the end of the world. So see, the Lord, kanang pag-nain kami sa kanila. Pag-nain kami sa kanila. You have your own fulfillment. And this is the fulfillment of it. Till the end of the age. Jesus is with us. Has always been with us. For 2,000 years, Jesus has been with us. Ever since. Kaya wala lang pakainda. Kaya at least ako ba, kung ano ako, katoliko na ako, before ako naabot sa akin, before ako na-inform ba, wala akong kapalo, wala akong ginagawa. Sige ako amin, sige ako gawad kay Jesus. Without really knowing in my heart and in my brain and all my being na si Jesus BBI me. And I hope and I pray to Mama Mary na you will be enlightened with that. Kasi we will not see Jesus by telling you si Jesus na siya. You will see Jesus in the Blessed Sacrament by your faith, by your own faith. So, I'm really praying and praying to Nanay. Did you know? Can I share naman ako sa inyo, ha? Ngayon, before, wala ko devotion kay Nanay. Yung mga miss ko kay Nanay, mga people na, grabe ng devotion kay Nanay. Nanay si Mama Mary, din na si Nanay. Grabe ng devotion kay Nanay. So, masaya ako. Pero pag-awin, so I asked the Lord. Okay, that time, closer mo ko sa dito ko. I mean, like, di ba, maralaman ko na, mag-instill mo na sa ito, ano ko bakit ko sa lahat? Sabi ko tayo yung direction. Kasi kung iwan ito yung ano, ano mga umisan ako sa bali, sabi ko na lang tayo yung direction. Naman ko yung mga ilan ng mga instances sa tungay, na yung mga temptations na inanay. So, kung ano yung direction, ay mga ko matinanay. So, masulian ko sa people, kaya na ko siya kailangan. So, I asked the Lord, kaya ipapost ako kay nanay. And he did. Like, every time na kay kailangan, pray the rosary. If makalaan ka, pray the rosary. If you think you are in danger, pray the rosary. Nanay, what is danger? And you know, so how ironic it is. Nanay as fast worker. When you
mas dali ang intercession, mas dali ang mikabo, mas dali maabot ang inyong mga inahanglan. Because basically, makadili ko mo sa inyong mga inahan. Di ba kayo isuha? Pagbuhang yung inahan, kabalaan na inahan sa inyong mga immaculate conception, inahan ka obedient, inahan ka honest, inahan ka waka. Makadili ba naman mo sa inyong inahan? So, basically, dili na si Jesus. Dili siya nagapangalit sa inyong promises. He always fulfills the promise. I will be with you, yes, until the end of age. And He is, not just sa mga tabernacles throughout the world. Pag alam mo, isa ka-bless ninyo, kailangan din sa tuloy, kailangan mo yung blessed sacrament, na may adoration chapel, not all parishes around Davao City, even around Bohol, even around Iloilo, even around Guimaras yun eh, wala yung isa dito adlaw-adlaw, diba? Wala yung isa dito sa Guimaras, guys. Ay, dito sa Diyos niya, di ba dyan tayo nagkaroon ng nagasimba ka, ba dyan mga brother? So basically, you are so blessed. Kinaamay misa everyday. Not just may adoration chapel, it is forgotten. It is neglected. Yes, ayun eh. Uy, mga kapagkara, hindi mo si Palawa sa tuwaan. Kita sa kita ko sa tuwaan sa siya. Siya ang naghugan sa adoration chapel. Tama nga. So, kaya kapag-aagawa. Kaya, after tayo, Lord, na naman yung ginagawa. Wow, hindi mo naghulat sa iyong sa adoration chapel. So, to end my talk, I think this is it. So, before I mag-suggestions, before I end this talk, I would like to share to you my experiences of adoration chapel. So, this is my first time talk about adoration chapel. So, yan ang dawat ni Ate Lizzie during process of adoration. Basically, because I practice an everyday adoration. Lord, sorry, nagapamahog ko, pero sige na. Kaya, ginapractice na ako everyday adoration. Why not? I substantially ginapost na bagay ang mga adoration chapel every Sundays. But you can't adore. Again, you can't adore. Introduce naman sa adoration chapel. Kailangan yung adoration chapel. Some of the parishes don't have. But they can adore Jesus Christ in the tabernacle. Ganina, di ba? Nakita na ito sa tabernacle. This one. Kailangan mo ay lang. Sa tumaas sa simbahan na aking na siya. Dahil kailangan siya sa inyong lilig gamay. Sa inyong dahil na siguro gagawin sa cross. This is the tabernacle. Tabernacle is where the body of our Lord Jesus Christ. Pero mga sulat sa Holy Mass is for. So basically, nakakala sa Jesus Christ na dili siya na ito makita, kaya nakakalaman siya sa Simorium, wala na siya sa monstrance. Dili na siya makita, pero na sa Jesus Christ na. Basically, you can still adore Him. That's why every after Holy Mass, we are encouraged to stay in mind. And pray a bit more to adore the Lord in the tabernacle. Because as long as the light, as long as the light is lit, Jesus Christ is present in you. Jesus Christ is present in you. So, I encourage you, please not, if you want to to take the Lord that you receive in that Holy Mass. Not everyone is worthy of God. If nakapalay ka, hindi ka nakagawa sa Lord. If wala ka nag-baptism, hindi ka nakatawag ka daw ng Jesus Christ. So basically, thank the Lord for that. So, i-share ko sa inyo, every depression, every anxiety that I have, kailangan mag-ibo ko sa conversation. I don't need to conversation. And I try to practice. Wala, nasolve akong problem, guys. Nag-iba akong problem. Nag-iba akong problem. Yung kabalo ka, kanang assurance na, the Lord will always make everything in their proper places. And wala ka rin sa adoration. Kaya, no, dili siya abroad na. Pag umas nyo sa adoration siya, ay, nakikwarta. Ay, okay, dili na kabagsa. Ay, okay ka na. Sila na yung mga kasya, dili na kabagsan. Ay, okay na kasi yung mga kalasal, ka na yung natin mo po. No, it isn't like that. It is a peace of heart. You have a peace of heart. You will have good decisions in every situation that you will be in. And that is your progress. The presence of the Lord Jesus Christ. One Lord. Kasi, kung sa description niyo sa heaven, kasi ako personally, way back at ako, Jesus Christ at sa heaven, hindi ko ganahan na may naman ang kung sila ang heaven, kaya ka na
kuan. Kasi yung gusto ito sa heaven. Ako na structure ng sa heaven, hindi ko gusto naman yung sila mga gold na water, gold na bakit. Saan naman ako ang gold sa langit, Lord? Ano ako sa langit? Diba, it's so shallow to describe heaven as alam mo, sa pagka-or dito, gabi mo pagka, saan ko wala yung magalan? The real reason of heaven is because of our peacefulness of His presence. Wala na kayo problema. Wala yung problema. Wala na nakatalan. So that's basically heaven. So one time, I asked a priest, a close priest naman, nakachat ako na siya kaya sa Italy. I asked ako siya, Father, gusto akong panita sa heaven in this world, in this chaotic world. Kaya grabe diba, it's a kind of problem, even, auto ko sa politics na may problem, sa personally mo na may problem, sa family na may problem, sa friends na may problem, isa sa academics na may problem. So anywhere you go, chaotic kayo ang world view, if you see it that view. So ano ako kay Father, gusto ko yung pwede sa life, kaya sinabi, malaki ka na ng kagatan. So when I was in adoration chapel, nagtanong ako sa Ginoo na gosh, I will say na, he told me na, this is adoration. Adoration, the real presence of Jesus Christ is heaven on earth. So you want to experience heaven, go to adoration chapel. And you will experience heaven in this chaotic world. The peacefulness in the adoration chapel, the words He will share to you, as a mind, you will see that in adoration chapel. Nowhere in the earth, in this land, will you be at peace more than in adoration chapel. So, wala ko na mag-iinhan, greater ang atong adoration, mas kung lang ang adoration natin sa adoration chapel is very great. Again, sa itong CCC, Eucharist is the source and summit of our Christian life. There will be no adoration chapel if there is no Eucharist. So, to end, finally to end, sa gestures lang po tayo, kasi most of the time, kanya ako makita eh. So, kung saan ang mag-bow, mag-genuflect, and mag-double genuflect. So, kung saan ito na siya yung we bow when we see images, the altars without the tabernacles. Kung saan ang altar without tabernacles? During someone's Thursday, nakakulos ang tanan, pagkain mo. So, wala ang tabernacles. Naka-expose, naka-asya dito sa adoration chapel is kanina. So, muna tayo nakabawa ka. Ano sa mga genuflect? When you see the tabernacle, when you know that the presence of Jesus Christ. Like for example, I know that Jesus is somewhere here. So, I will genuflect. Wala ko na si Jesus nila. I can't see Him, but I know that Jesus Christ is here. That's why when we go to the church, naman ang tabernacle, kung hindi ko na ko sa inyo kanina. That's why kung sunod ko, simbahan din ang mga siya na ako ang tabernacle. And that's where I genuflect. Kung asa, siyempre, kung ano mo dyan sa ato bakit kung wala ka ng tabernacle. So basically, kung nasa sa dito, kung sa pagay greater than the presence of Lord Jesus Christ, mas greater ba ang image ni nanay? Mas greater ba ang altar table? Hindi, di ba? Ang the presence of Lord. So basically, rather than mabaw ka sa altar table, or mabaw ka sa image ni nanay, or sa crucified Jesus, dito siya ka sa tabernacle, which is greater. That's why you do that. Kaya sa aman ate, ang double genuflect. The double genuflect, again, na ay, when you genuflect, kailangan, okay lang ba ang left? No. It's always clear. Gano'n man ate, during sa Calvary, na ay maghino ang mga soldiers. They genuflect with their left foot, with their left knees. And that's basically ginaaway at disrespect niyo ang Ginoo. When you genuflect in your life. That's why you genuflect in your life. Again, how you genuflect when you see the tabernacle. When you know that Jesus is present somewhere there. Hindi namin niyo siya makita. You double genuflect, two knees, first right, then left, and then now. When you see Jesus Christ in a one strand. Ate, kung saan ang one strand? Ang one strand is this one. Pakaila sa, mapatilaan sa personal, at ito kag-adoration chapter. Kung asa si Jesus Christ na pagmamagad is the one strand.
when Jesus Christ is in Montreal, or anywhere na makita ninyo na siya, you double chant that. Di ba correct? So you double chant that. So kung saan lang ma-frustrate? So last one is ma-frustrate. Kasi ma-frustrate. Usually we frustrate when we the great salutation. Kinsa na gali ang nag-video dali? Ngayon nag-video dali. Ngayon nag-video dali. Again, nag-video dali. So in the video time, or when we start our prayers, we always have that kind of pre-great salutation. So be frustrated. You can't frustrate even though really when you read the word in the Blessed Sacrament, you can always do the frustrate. Ate, also ang frustrate is double chant, and then you bow your head, and sometimes when we see ordination ang ordination is they also frustrate. Katong ko siya perfect frustrate with that sila. So ano gina-share ko sa inyo, ha? Because sometimes ano ko yung makita na nag-chant pa sila in front of the Lord in the tradition chapel, which is double chant. Wala na talaga nagpapakura sa ilahan. Pero it's good na good to do the right gestures in the right moment. That's why na-share ako sa inyo ba? Because of the presence of Jesus Christ in the tabernacle. So now you will know. I hope now that you know, you will know because follow na. Not just na-inform mo niya. Okay na, na-inform ako. Na-apply na natin. So, to end this everything, to end my talk about the presence of adorations, I hope I will see you. I will see you in the vigils. Did you know that vigils can overnight in the Word? And overnight day in the Word? And again, first Friday every Saturday. Ito ang mo sa ako. Maybe not this July. Maybe not in August. But Sunday. I pray for every soul. Your every soul. And you will find peace in the presence of Jesus Christ in the Blessed Sacrament. In that, who we are also called over. So, and this is glorify the Lord. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, it's now, and ever shall be, world without end. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay, thank you, Kayo, Sis Nikki, for that wonderful talk on adoration. So your passion now for this practice is truly inspiring. So since wala pa na ang pack-lunch, so nasa tayo, I will mag-introduce sa naba si Sister Ivy. Sister Ivy, Sister Ivy, or si Sister Alita. Since it's already pareho mga luhok ang tanan para sa Angels. The angel of the Lord declares unto you, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Behold, the handmaid of the Lord. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. The Lord was made flesh and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death.
us, O immortal offering. that we may remain worthy of the promises of Christ. Let us pray. O Lord, we beseech you, Lord, your grace into our hearts, that we who believe the name of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, being by his passion and cross, we brought the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, before tayo mag-lunch, tayo nagpaabot pamanta. So, natin next game. Ano yun siya? Catholic trivia. So, mag-ask ko questions. Then, kung kinsa to una mag-raise sa kamot, tapos mag-answer, kung tama ang answer is, na-i-prize. Okay, ready? First question. Kaya ang first question, what is the name of the Catholic prayer that begins with Our Father? Kaya muna lang, taas sa kamot si Shamir. Ang wait sa. Okay, what is the name of the Catholic prayer that begins with Our Father? Isang title lang. No? Ang saan tawag ato? So, isa yung pangalan sa Ako mataas. kaya din, sa to ang Catholic prayer na inaampo na to start sa Our Father. The Lord's Prayer. Very good! Okay, ito pa. Sige, ito pa. Sa'yo lang kung kinsa ang makaano. What are the 7 sacraments of the Catholic Church? Pito ka sakramento. Mention na to ay di, sa kadaya naman siya tayo. Kinsa ang ni Shamir? Si Shamir na. Julius. Shamir. Kinsa to ang pito ka sakramento? Holy Order of the Uniting of the Sick, Holy Order of the Moon. Shamir. Okay, katulong. Okay, pagmula natin ibuhat ha. Unsa tong traditional prayer na gina-pray nato 12 noon, 6 a.m. and 6 p.m. to commemorate the Annunciation. Bisaya Anniversary. Go side to answer. Angels, Very good! Okay, next question. Okay, what is the name of the Catholic devotion that includes the praying of the Hail Mary on beans? Okay, Mikaela.
praying the Hail Mary and Very good! So na kayo pa, upan na lang. Wait lang ha. Okay, next question. What is the name of the prayer traditionally said before meals in Catholic households? Kaya ginamit ko ba ito? Bago na kaon. Kaya po ang sa loob ng walang. Let's ask our Lord and Savior to share our faith and our hope in Christ our Lord. Amen. Okay, next. Okay na, na-mention ni Sister Nikki kagaling na. Pagharap isa ka lugar, isa ka country, na hitabo ang Eucharistic miracle. Isa na ka country. Wato siya, kagaling na. Isa na ka country. May tabo ang Eucharistic miracle. Dili. Very good. China, Italy, Buenos Aires, Argentina, sa Mexico at sa Poland. Isa lang. Ay, wala lang. Okay, next question. Isa rin siya ka sakramento instituted by Jesus Christ in His love and mercy to offer sinners forgiveness. So, dali lang. Very good. Okay, last. Na-discuss po din ni Sister Nikki kaganihan. Okay, wait lang. It's the conversion of the substance of the Eucharistic elements into the body and blood of Christ at consecration. So only the appearances of bread and wine still remain. And now may ako sa consecration during the substantiation.
flourish, abundant, fruitful, and so to aid the needs of your church. May this hunger we feel in this moment also include hunger to unite ourselves with you in the Blessed Eucharist. Again, we thank you for all this blessing as we fill our bodies, fill also our spirit, our mind, and our hearts, and do not allow that we leave in this event not fruitful, but help us by your grace na namin madala o mapitbit sa amo ang event karon. Pinitanan ang mga pasalamatan, pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Together, let us pray. Bless us, O Lord, and this gift which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Spirit.